Pagka ang mastermind na sa flood control project ang pinag-uusapan, lilipat na po. Lilipat na ang usapan. Minamaniobra na para maiba topic, ano? Ang mangyayari, yung nagsisiwalat, yung nagtuturo, siya na ang kontrabida. Yan ang istorya ho sa telenovela na ito. Ang iimbestigahan ngayon ay yung kanyang negosyo sa solar yung energy. kanyang kumpanya. Ang mag-iimbestiga pa, Ay, Nelson, sino? ay si Ombudsman Boying Rimulya. Paano nangyari yun? Di ba priority? Priority ho natin ng flood control project. Totoo. Bakit tayo lumilihis? Mainit na mainit si Kong Lian dahil nagsoli siya nung di umano'y suhol sa kanya, di ba? Oo. Ilang daang milyon yun, ha? Puring-puri siya noon eh. Pagkatapos noon ay naglabas siya ng mga iba't ibang mga 3 to 5, 3 million lang, hindi naman daan milyon. Hindi daan milyon. Hindi. Kasi papauna lang daw yun. Initial parang 3 to 5 million. Sabi ni Kong Lian, barya sa akin yan. Bibigyan mo ko ng... Milyonaryo siya, no? Oo nga, oo. Samantalang, nung naglabas na siya at sinisiwalat na niya yung kung tawagin na Cabral Files, ayun na. Sapagkat mga kapwa niya kongresista pala, mga kasamaan pa rin sa kongreso, ang nakalagay doon. Oo. Hindi na siyang bayani ngayon. Kontrabida na siya. Kontrabida na ang dating niya. Yan po ang dapat na mapansin natin, mga babayan. Nakakalungkot na mas namamayani. Ito naman sa social media lang naman eh. Kasi siguro maraming mga operator. Mas namamayani po sa social media ang kontra dun sa mga pagka-binubulgar ay yung mga mastermind sa flood control project. Marami kasing ano dyan eh. Aanhin ko nga naman ang pera ko kung makukulong ako. Kaya pagka ang mastermind na sa flood control project ang pinag-uusapan, lilipat na po. Babagsak na yung computer mo. Lilipat na ang usapan. Minamaniobra na para maiba topic, ano? Ang mangyayari, yung nagsisiwalat, yung nagtuturo, siya na ang kontrabida. Yan ang istorya ho sa telenovela na ito. At mukhang yan ang nangyayari ngayon kay Congressman Leandro Libiste. Ano ha? Lahat na lang siya ang may kasalanan. Totoo. At ang iimbestigahan ngayon ay yung kanyang negosyo sa solar energy. Yung kanyang kumpanya. Ano ha? Saan naman kayo nakakita ng gano'n, di ba? At ang mag-iimbestiga pa, Ay, Nelson, sino? ay si Ombudsman Boying Rimulya. Paano nangyari yun? Ang Akala bigat. mo ba may dapat dyan? Di ba priority? Priority ho natin ng flood control project. Totoo. Bakit tayo lumilihis? Bakit pagka-priority yan, naunahin natin, di Yun ba? na, tama. Resolvehin muna natin isa. Oo, at saka kasi magkakaroon nga ng isipan, nagbubulgar yan tungkol sa flood control project eh. Oo. Ang dating yan, binubusaran mo bibig niya. Oo. Diba? Ay, huwag ka magsalita ng kung ano-ano. Meron din kaming bala laban sa'yo. Parang kay Gutesa lang, di ba? Ayun, oo. Nung nagturo si Gutesa ng mga nangyari noon, alam nyo ba ang itinuro? Hindi, yung notaryo mo, ikukulong ka namin dyan. Yung affidavit mo yan, peki yan. Pati nagdotaryo sa'yo, peki yan. Ang maniniwala na lang dyan, una, kasabat ninyo. Pangalawa, hindi siguro siguro sanggol, di ba? Bata, yung walang buwang. Yung pinanganak kahapon, di ba? Pero teka lang, speaking of Gutesa, nasaan ba si Gutesa ngayon? Wala na. Wala na ba siya? Lamantad, Hindi, okay pa ba siya? O no? Wala ba tayong proof of life? Di ba? Hindi nga concern lang tayo. Bigla pumasok lang, di ba? Sabi siguro niya, nagsalita na nga ako, gusto niyo pa ako. Hindi kasi parang marami nagtaka ngayon. Biglang mula nung, di ba, umuwi siya galing sa Senado, yun ang unat huli natin nakita si Gutesa. Nawala na, no? Mag-i si Senador Marcoleta raw, hindi alam eh. Kung nasaan. Kung nasaan. Hindi rin naman niya... Tinatanong si Congressman Mike Defensor. Hindi rin niya alam. Hindi rin daw alam. Oo. Tapos kinausap daw ni Senador Ping si Marine Commander na sikat. Sino yan? Si Kirubin. Oo. Ipinahanap daw sa mga kapwa niya Marines. Oo. Hindi rin daw matukoy kung nasaan si Gutesa ngayon eh. Hindi talaga po ituturo yon kung alam man nila. Di ba? Pero buhay ba? Buhay. Ako naman matyak ko lang na buhay. Masaya na ako. Hindi ko naman pwede sabihin patay na, Jen. Lalo hindi ko alam. Hindi natin check, ano? Sana magkaroon ng proof of life, ano?
sana mag-video man lang siya. Ako po ito, kasama ko po ngayon si Saldi ko. Magkasama kami. Di ba? Oo nga. Eto, tinan mo nga pati si Saldi ko, tumigil na, di ba? Oo nga, biglang Tumigil na muna. nangawala eh. Well, balik tayo kayo no. Balik tayo kayo. At karugtong nun, lahat naman ho nagtigilan, di ba? Tigil ang ICI, tigil ang Senate Blue Ribbon, tigil po ang lahat, tumigil po ang mundo. Ng flood control anomaly. Ng flood control anomaly. At ngayon, ang tinitingnan, ay yung mga... Una, tinanggal na si Miao. Di ba? Si Miao na nagsasalita din ng matitindi. Lahat nga. Natanggal na, nasuspend. Ayun nga. Kailan pa matatapos sa suspension ni Kong Miao? 60 days siya 90 days. Parang this coming February, no? 60 days yata. 60 days. Yun. Balik na, Pebrero. Tapos ngayon, ang problema, fighter din talaga yung yung Congressman Libiste. At mukhang umalma na rin ang kanya nanay. Ganun ba? May sabi niya, kantingin nyo na lahat. Oo. Wag lang ang anak ko. Nako po. Nako, ewan ko lang kung totoo yung statement na yan ng Senadora Loren Ligarda. Bilang nanay... Ay, hindi. Maintindihan mo yan dyan eh. Nanay nga eh. Diba? Totoo. Bagamat pati nga siya, nabanggit din ni Kong Lian, di ba? Yung nanay ko po, meron din namang insertion eh. Pero pinakamaliit nga lang na insertion, 1 billion. Nung tinanong naman si Senadora Loren, hindi ko nga alam ba't ako nagkaroon ng 1 billion eh. Sino gumamit yan eh. Yun ang nangyayari sa kasalukuyan, Nason. Pero huwag kayong mag-alala. Ba? Ilahan na po si Gutesa, di ba? Oo, tama. Tapos si Lian Libiste ay hindi rin maka-imik dahil sa pagka siya nagsasalita, may kontrabanat no? Yun, oo. Eto na. Yan na. Meron pong bagong testigo sa flood control project. Bago ito. Ewan ko lang kung matitibag nyo to, Jen. Bagong testigo? Bago? Hindi pa ito may testigo eh. At hindi, ang problema, sabi ni Senador Ping, babalik daw sa January 19. Ang pagdinig ng Blue Ribbon tungkol, magsasalita ba sa Sa 19? Teka, ha? At ibubulgar niya yung Ay, hindi na doon. Ay, hindi sa na mga sa Senado? kaso na mismo. Sa korte na Sa to? korte na. Bay, mabigat ito. Siguro yan, yung si Wawaw Builders, Arevalo. Sino pa? Yung si Alquitran. Alquitran. Hindi Alquitran yun. Si yun? Yung tinanong yung parang Bisaya. Oo. QID, QIQ. Low IQ. Hindi. Ano pa? Kirante yun. Si Non pala. Kuya Non, sorry ha. Kuya Non Alquitran, yung ating palang kaibigan. Hindi Kirante. Si Kirante nga, hindi Alquitran. Hindi Alquitran. Hindi yan. Hindi si Kirante. Hindi. Bago? Alam mo kung bakit importante ang pagtestigong ito, nitong bagong testigo? Kasi may bali-balita na yung mga naunang gusto maging testigo, nagbabaligtara na ng kanilang testimonya, nagre-recant, Jen. Yun ang alam ko, pero hindi ko alam na may bago. Kasi yun daw, Henry Alcantara at saka yung Bryce Hernandez, magkakaroon daw ng recantation. Yun Oo. Kasi dito sa balita, itutuloy pa rin ang hearing, pero aalamin na lang kung may mga counter affidavits na isinabmit itong mga testigong ito at lilinawin kung ano ang maaari nilang maging liability kapag bumaligtad sila sa kanilang mga dating sinabi. Kapag bumawi, binawi nila. Meron daw pala yan Ang tindi nga ng warning ni Senador Ping Lacson, ang chairman ng komite. Ito warning dyan Meron ba siya? Meron. Pero hindi ko kakalimutan yung testigo sinasabi mo. Mamaya. Sige. Ito yung babala ni Senador Lacson. Sa mga, kayo ba, tumestigo? May itinuro kayo nung araw. Pero magbabaligtaran kayo. Ito ang babala ni Senador Lacson. If they will recant, kung sila ay babawi, they may be liable for violating the law on perjury. Sila ay posibleng lumabag sa batas may kinalaman sa perjury. Article 183 of the Revised Penal Code. Okay. As amended by RA 11594. Okay.
which raises the penalty for perjury At itinaas pa ang parusa sa perjury to up to 12 years. ng hanggang 12 taon. Ano yung pagkakakulong? Oo. Ba? This is aside from a penalty of 1 million pesos Ito'y bukod pa sa multa na 1,000,000 piso and perpetual absolute disqualification if the offender is a government official. Ayun, hindi na pwedeng manungkulan. O, disqualify na sa anumang tanggapan ng gobyerno. Halimbawa, sina Engineer Bryce Hernandez, Oo. hindi na pwedeng, Bawal na. bawal na silang, Perpetual, ano yan, no? Sa DPWH. Perpetual absolute disqualification. ayun nga. Ba? Ako naman, hindi ko naman malaman kung saan Ano ba nag-ugat ito? ha? Ito, ang point ba ni Senador Ping Lacson ay para takutin yung kung mayroon man? Ay, para wag bumawi. Gano'n. Para wag Akala ko bumawi. para takot. Babawi kayo Babawi. Kumbaga, nakaabang na sa kanilang tabak ni Damocles. Oo. Hindi naman tinatakot ito. Hindi. Binababalaan. Binababalaan. Ayun, at least maliwanag. Kasi akala ko tinatakot eh. At ito ay applicable hindi lang dito doon sa mga nagsasabing babaligtad sila. Ha? Oho. Kasi ang sabi sa pagbaligtad, hindi daw totoo yung kay Villanueva, Oo. kay Bong Revilla. Hindi daw sila... Lahat na senador Totoo. Oo, yun ang daw, mga babawiin pauna. niya Problema, kung hindi ka committed, hindi ka naglagay, ba't ka nagsauli ng 110 million? Baka iba ang ituturo. Hindi yung mga senador. Iba pinanggalingan nun. Iba. Ano din, ghost flood control din, pero iba. Iba. Ibang pinanggalingan. Ba, Ngayon, yun po ay applicable pati kay Yusek Bernardo. Ako siya babawi Ang rin. problema, wala pa atang malinaw na salaysay si Bernardo no? Hindi, meron. Kasi yung sinabi, sinama nga siya ni Boying Rimuldes, nung DOJ pa si Boying, ba? Oo, Sinama siya, tapos sa opisina. nagkaroon ng tawag doon, dagdag na doon sa kanya, Supplemental affidavit. Oo. Meron, parang 2 beses pa nga ata eh. Paano yung sinasabi ni Senador Lacson na nag-deliver sina... Ayun, yung nakasakay daw sa armor nakasakay van. ng armor van. Wala pa naman yatang... Pero baka naman si Yusek Bernardo hindi babawi. Baka yung Bryce lang at saka yung Hernandez. Ayun ang sinasabi natin. Kasi yan, pagka ibig sabihin, hindi pwedeng hindi lang pwedeng bawiin yung sa mga senador. Pagka nagbawian din, ito hindi rin totoo itong sinabi ko rito sa ganito. Nako. Hindi, okay lang yan. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Bendalo yan. Pero ang gusto kong maliwanagan muna ngayon, Nelson, at kahapon pa hinahanap ko, may recantation ba talaga? Ayun nga. Wala pa yatang Wala pa ako nakikita, parang pahaging lang. Pahaging lang yun, ano? Parang wala namang direct statement na nagsabi sila na ganyan. Kasi kung may nagpalutang niya, may motibo yan, Nelson. Oo naman. Kasi hindi naman basta lulutang yung issue na yan, kung ganun-ganun lang ba yan? Yung- Nilipad lang ng hangin? Ay, hindi nga. Imposible yan. Kung may nagpalutang ng ganyang recantation, ano ang motibo? At Diba? bakit, di ba? At bakit nga naman? At kung totoo nga na sila ay babawi, may saywar naman ng Senador Ping Lacson. Yun nga. Ang sabi mo nga, ay babala ito. Babala. Hindi yan panakot, ha? Hindi. Oho. Kasi iba yun. Kapag panakot, warning pala itong gusto niya sabihin. Ayun. So gusto natin munang tiyakin, kung totoo nga bang babawi. Pero Nelson, kung mula, anong pesa ngayon? 12, no? 12. Tapos babalik sila. 19 ba? Tama ang pagdinig? Meron pang ilang araw na mamamagitan. Meron pang mga pwedeng mangyari siguro dyan. Ang nagsabi na magbabaligtaran yung mga senador, yung mga testigo dyan, ay yung abogado ni Senador Joel Villanueva. Na-interview yata siya, no? Kasi siya ang itinuturo, di ba? Oo. Sinabi, hindi, babawi po yung mga yan. Oo. Paano kaya niya nalaman, ano? Siya ba nakipag-usap? Baka may usapan nga. Ha? Nako. At dahil dyan, So laban bawi ito, laban o bawi. kasi napapanood ko na ganyan, meron bulungan yan eh. So babawi ka ba? Pagka bumawi ka, may premyo yan. Pag lumaban mo ako, doble yung premyo mo. Yun. Hindi, lalaban na lang ako. Pero pag lumabang ka, akala mo, kagat na, no? Di ka lang, bumawi ka muna. Kasi
mas maganda ang premium pag bumawi ka. May house and lot yan. Ano naman, Tapos 1 million pa. yan naman talagang, ang tawag dyan bargaining agreement. Ayun na nga. So, ibig sabihin talaga dito, Nelson, may nagpalutang at may motibo ng pagpapalutang ng usaping ito. Inilutang ng abogado. Oho. Palagay ko, ang kanyang motibo doon ay para sabihin walang kasalanan yung kanyang kliyente. Paano kung biglang dumating yung araw na, hindi ko kami, niloloko lang kami nung abogado, ba't kami Ayun ang mabigat doon. Matinding bait yun. Hindi sasabihin ng abogado yon kung walang basihan, di ba? Kasi mapapahiya naman yung kliyente niya at mismong siya. Hindi, kung maganda offer sa paglaban eh. Kasi di ba, again, yung sa palaro, na laban o bawi, pag maganda offer sa laban, huwag kang babawi, maganda offer eh. Maaari.